Mga kapuso, posibleng malaman na po ngayong gabi kung sino ang nawagi sa pagka-vice presidente kapag natapos na ang canvassing ng Kongreso. Mula sa Batasang Pambansa, nakatutukoy si Tina Panganiban Perez. Tina, kamusta na dyan? Mike, patuloy itong canvassing ng Joint Canvassing Committee. Bago tayo tumayo rito, kakaunti na lang yung COCs na natitirang hindi pa nakakanvas. Kung isasama yung tatlong nilaktawan, yung Canada, Northern Samar at Austria, ay mga 5 o 4 na lang ay yung hindi nakakanvas nitong Joint Canvassing Committee. Taking the paper seal of the ballot box. Para matapos na ang canvassing ngayong gabi, inabisuhan na raw ang lahat na maghandang magtuloy-tuloy hanggang hating gabi. I have I have told my staff to send word to the members of the Senate panel that although we expect to stay up to 10 p.m., but if necessary, we should be willing to stay up to 12 midnight if, for example, only a few more COCs are left. Barring any unforeseen mga skirmishes yan, palagi ko kayang-kaya namin matapos ngayon. Para mapadali ang proseso, pinatawag na ng Joint Canvassing Committee ang mga Board of Canvassers na may hawak na mga COC na inaasahang magkakaproblema para makakapagpaliwanag sila agad. Dahil wala namang gaanong problema sa canvassing, si Marikina Congressman Miro Kimbo na miyembro ng Joint Canvassing Committee may panahon pang mag-relax at magpatawa kahapon. Notes ko yan. 4, 1, 5, 7, okay. Rating 275. Hindi mo man lang binigyan ako ng 1. Ang paulit-ulit na pinare-record ng company Vice Presidential Candidate Senator Bongbong Marcos sa Joint Canvassing Committee ay ang sinasabi nitong undervotes o unaccounted for votes. Mas marami kasi ang mga botong na-canvass sa presidential election kaysa sa vice presidential election. 3.2 million Filipinos ang hindi bumoto for Vice President. Sa Ilocos, meron kang 14,000 na mga Ilocano hindi bumoto for Vice President. Palaging ganun yan, may difference yun. Nangangahulugan ba na may dayaan? Hindi, because you don't assume na lahat ng tao gusto ka. If there is a losing candidate not happy with the results of the canvassing, there is still one last remedy, which is to file an election protest. Malinaw ng si Mayor Rodrigo Duterte ang nanalo sa pagkapangulo. Pero ang dalawang abogado ni Duterte na kapwa magiging miyembro ng kanyang gabinete, tila magkaiba ng sinasabi. Kahapon gusto ni incoming presidential spokesman Atty. Salvador Panelo na mauna nang iproklama si Duterte kahit di pa tapos ang canvassing. Ngayon naman, sinabi ni incoming Justice Secretary Vitaliano Aguirre na tapusin muna ang canvassing. Tinanong si Aguirre kung bakit iba ang sinasabi niya sa sinabi ng official spokesperson ni Duterte. Spokesperson? Hindi naman. Kasi tungkol naman dito sa canvassing, wala ditong official spokesperson. He represents LDP, who merely adopted President Duterte as their candidate for president. In our case, it is PDP Laban, who appears on the COC of Mayor Duterte as the ballot as the one who supported and made Duterte each official candidate. Mike, yung huling impormasyong nakuha natin, iisang COC na lang na hawak mismo ng Joint Canvassing Committee ang hindi pa nakakanvas. Pero meron pang ang tatlong nilaktawan ang Joint Canvassing Committee. Meron tayong hawak dito na figures as of 6:27 p.m. Official tally po ito ng Joint Canvassing Committee. Si Binay mayroong 5,348,047 votes. Miriam Defensor Santiago, 1,449,463. Duterte, 16,542,591. Grace Poe, 9,025,238. Mar Rojas, 9,874,793. Senyeres, 25,433. Ang gitgitan ay nasa vice presidential election. Alan Cayetano, 5,880,880. Cheese Escudero, 4,884,835. Gringo Onasan, 779,225. Marcos, 14,072,494.
Lenny Robredo 14,301,549 at Trillanes 862,117. Mike? Posible nga na posible ba na bago matapos ang 24 oras, matapos na rin yan at may anunsyo na? Well, sigurado tayo na, na by the end of 24 oras, nabuksan na nila yung nag-iisang COC na natira. Pero hindi natin matiyak sa ngayon kung magro-rule ba yung Joint Canvassing Committee na tapos na yung kanilang official canvass dahil meron pa nga 3 certificates of canvass na nilaktawan sila kanina. Yung Canada, naipit daw kasi sa customs. Yung Northern Samar, pinagpapaliwanag pa yung Provincial Board of Canvassers kung bakit may mga discrepancy sa COC at nakakasuspend din lang kanina nung COC galing Australia. At Mike? sige, Tina, kung may kangadapan dyan, antabayanan na lang namin ang pagbabalita mo. Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.